Ayan. MNLF handang magbigay ng seguridad para kay BP Sara. Naku, pag tinanggap ni BP Sara to, mga bossing, parang ano na to? Ano ba to? Magmimistula ng private army, mga kababayan. Hindi bigla tuloy pumasok sa isip ko, ano kaya yun? No? Yung pag-iinarte nila, yung pagiging overacting nila about doon sa seguridad o sa security ng ating Vice Presidente. Inabuso nila yung pagkakataon para maging ganito. Mga bossing, wala naman ho dapat ika-arte doon. Wala naman dapat pag-inartehan doon. Nabawasan ng 75, mga kababayan, yung kanyang security, pero 300 mahigit pa din po ang natitira. 300 mahigit pa din po, mga bossing, yung magbabantay sa kanya. Sabi ko nga bakit nag-iinarte si Bato de la Rosa? Sa lahat ng Vice Presidente, sabi nga ng ating Department of Justice Secretary, mas madami pa ang security ni BP Sara kaysa sa ating presidente. Mga kababayan. Tapos sabay-sabay sila. Robin Padilla. Ewan ko kung totoo. Yung sinasabi ni Robin Padilla, kung biglang, baka lasing lang nung sinabi niya yun. Yung mga ex-bandido daw po, ex-rebelde daw po, mga kababayan, mag-volunteer na maging security ni Inday Sara Duterte. Paano kung kumalas lang doon sa pagiging rebelde? Di ba, mga kababayan? Paano kung kumalas lang sa pagiging rebelde yung mga yun? Pero sira pa din ang tuktok. Di lalong inilagay sa alanganin o sa kapahamakan ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Di ho ba? Siguro lasing ho si Robin Padilla nung sinasabi ho yung mga yun. Si Bato de la Rosa naman, yung mga dating PNP, yung mga ganito daw po, mga kababayan, yung mga dating PNP, dating AFP, suportahan daw po si BP Sara ng libre. Diba? Sabi ko, ano ba itong mga ito? Ang OOA. No? Sabi ni Boss Mike Cervera Vlog, may press con tayo, bro. Ha, ha, ha. Alas 8 ng umaga. Kaya nga ako nag-vlog ng maaga Ano po? Dahil papunta po tayo dyan sa press con, mga kababayan. Naku po. Papunta po tayo sa press con, mga kababayan. Pagkatapos ko dito, back na ako. Magmomotor na lang ako. Di ba? Gagamitin ko yung Ducati. Ducati kasi walang pambili ng Ducati. Kaya Ducati lang. Ayan, suportahan nyo po yung channel ni Boss Mike Cervera. At malamang mga kababayan, mga kaibigan, mga bossing, Ma'am Chris Rose, naka-live yan si Boss Mike Cervera mamaya po doon sa press con. Ayan. Ano po. So ngayon, balik tayo dito sa topic natin, mga kababayan. Sabi ko, napakadami pa din nang natitira. Ano yung pinag-iinarte nila? Biglang lumabas sa akin to. Biglang lumabas sa atin ito, mga kababayan. MNLF, handang magbigay ng seguridad para kay BP Sara. Pag tinanggap ni Inday Sara Duterte, ito, mga kababayan, ang nakikita ko, ano kaya ito? Bubuo na ng private army? Mga kababayan, sabi ko. Kasi sobra-sobra pa din po yung 300 plus, mga bossing. Ano kaya yun? Inabuso nila yung pagkakataon na nagbaklas na nagtanggal ng 75. Di ho ba? Tapos sabay salpak. Ito, MNLF. Pero hindi po lahat ng MNLF yan, mga kababayan. Yan po yung mga MNLF sa Davao lang po. Sama-sama sila daw siya sa Davao. Sabi nga ni Baste Duterte, sabi ng mga datos nung panahon ni dating Pangulong Duterte na mayor, si Baste Duterte, sabi ng mga datos nila,
Eh Davao ang pinaka-safest city sa buong Southeast Asia. Nilagpasan ng Singapore, mga kababayan. Biruin nyo yan? Ano? Nako, mamaya ho pag-uusapan natin yung tungkol ho dyan, mga bossing. Totoo kaya na ang Davao ang pinaka-safe na city sa Southeast Asia, mga bossing? O kayo po, ano masasabi nyo dito, mga kababayan? No? Ano po ang masasabi nyo dito, mga kababayan? No? Na kapag tinanggap ng ating Vice Presidente itong alok ng MNLF, hindi po ano yan, hindi po buong hindi po buong Pilipinas yan, mga kababayan. Hindi po MNLF buong Pilipinas. MNLF ng Davao lang po yan. Sabi ni Ken, naku, naungkat ni Ken Jader to, oo nga, need ng maraming security, guys. Tapos hindi siya nagawang payungan sa ulan. Naalala niyo po yun? Hinalungkat pa ni Ken Yun, ewan ko kung sa rally ba yun. Naalala niyo ho ba yun, mga kababayan? Aba, naglalakad ang ating Vice Presidente. Basang-basa sa ulan. No, tama nga naman. Walang nakaalala na payungan ang Vice Presidente. Sa likod ho, ng litrato, mga bossing, may isang tao nakapayong ng ganun. Mano ba namang pahiram, ha? Ihahatid lang namin sa sasakyan ang Vice Presidente. Walang nakaisip nun. Sa 300 plus o 400 pa nung time na yun, mga kababayan. Kaya po, kung pagsasama-samahin itong mga ito, mga bossing, lahat-lahat to, kung pagsasama-samahin ho, mga kababayan, nagmumukha ho no? Na pamumulitika lang. Nagmumukha ho na kumukuha lang ng simpatya o ng awa sa taong bayan. Di ho ba, mga kababayan? Pwede na, may available na payong doon. Pwede namang hiramin saglit. Di ba? Pero hindi, mas pinili na hindi, lakad tayo ng ulan, sabay picture. Eto naman, 300 pa mahigit ang natira doon sa kanyang security, mga nagdadrama na ho. Sabi ni Jorge Edralin, naalala nyo din ba? May gusto daw mag-gorgor sa kanya, pero di nagtagumpay, sinungaling, ang daming security, tapos yun nga ho no? Madami silang security, si Kibuloy din, sandamakmak ang security ni Kibuloy, mga kababayan, tapos sasabihin nila, ganito, ibigay ninyo sa amin kung sino yung pangalan o kung sinong tao ang gustong manakit kay Kibuloy. At bibigyan namin kayo ng 20 million. Paano yun kung isa doon sa kapitbahay ninyo, itinuro yung kagalit niya lang para lang makuha yung 20 million. Di kawawa naman, kawawa sa inyo yung ituturo. Di ho ba, mga kababayan?